Magandang araw mga kapatid. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagpapakumbaba at babasahin natin ang mga salita ng Diyos patungkol dito. Halina't manalangin tayo. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na kung may 2 o 3 magkasama sa panalangin, siya ay nasa ating kalagitnaan. Ama, maraming salamat po na kayo ay kasama namin sa oras na ito. Maaring may issue kami o may mga problema kami sa pride, pagmamataas. Turuan niyo po kaming lumakad ng may kababaang loob, Ama. Holy Spirit, gabayan niyo po kami at mangusap po kayo sa amin. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. So kapatid, nasusulat sa mga salita ng Panginoon na ang taong nagpapakumbaba ay kanyang inaangat. Ito ang nasusulat sa Santiago chapter 4 verse 6. Basahin natin. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Ayun kapatid, dun pa lang sa Santiago nasusulat na, di ba? Ang Diyos ang tumutulong sa atin. At nasusulat doon na laban ang Panginoon. Ayaw niya ng mga taong mapagmataas. Kasi pag tayo nagmamataas, ibig sabihin parang nilalagay mong ikaw ang Diyos ng buhay mo. Mas may authority ka o may kapangyarihan ka kaysa sa Panginoon. Nagmamataas tayo, di ba? Ngunit nalulugod ang Panginoon sa mga mapagpakumbaba. Kapag meron tayong kababaang loob, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Paano natin mai-translate yun o maipapakita sa buhay natin? Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, may kababaang loob ka, hindi ka nagpapapatol o hindi ka ma-pride sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, taong nakapaligid sa iyo. Di ba nga, dapat kinoconsider din natin yung sinasabi ng ibang tao. Kung naman gusto mong mag-disagree, pwede naman pag-usapan ng malumanay na hindi nagmamataas. Nasusulat din kapatid sa Lucas chapter 1 verse 52, tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Kita mo, kahit ang mga hari ng araw, di ba? Si King Saul, diba? Sinong nagbaba sa kanya? Ang Panginoon. Pinalitan ni King David. Diba? Kasi walang imposible sa Panginoon pag ginusto niya. Pero sino ba naman ito? Isipin natin kapatid. Mayroon bang taong nagpapakumbaba tapos magagalit ka pa? Diba parang walang ganun Pag ang tao ay nagpakumbaba sa'yo, pagbibigyan mo at iaangat mo talaga. Kasi di ba ang opposite nun yung pride? Sabi nga, pride leads before destruction. Yung pagmamataas mo, ang sisira sa'yo, ang wawasak sa'yo. Kasi kapag nagmamataas ka, hindi ka rin sound mind Di ba parang iniisip mo, ikaw ang batas, ikaw lang ang tama. Di ba? Kapatid, nasusulat din sa unang Pedro chapter 5 verse 6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Doon kapatid nasusulat, diba? Kapag tayo nagpapakumbaba, dadakilain tayo o iangat tayo ng Panginoon sa takdang panahon. Amen? Kaya kailangan pasakop tayo. Nasusulat doon diba? Pag hinimay-himay mo doon sa unang Pedro chapter 5 verse 6, kaya nga pasakop daw tayo sa kapangyarihan. Kapag hindi tayo nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon, anong tawag doon? Tayo nagiging Diyos ng buhay natin. Hindi tayo nagpapakumbaba sa Kanya. So, unang kailangan nating magpakumbaba sa Panginoon. Kapag nakaya nating magpakumbaba sa Panginoon, makikita yon sa pamumuhay natin sa kapwa natin. At ang sabi ng Panginoon, dadakilain niya tayo pagdating ng panahon. Unang-una isipin na lang natin, di ba?
Tayo nga makasalanan pinatawad ng Panginoon. Bakit hindi natin kaya magpatawad sa kapwa natin? Tama kapatid, hindi ganun madaling magpatawad. Pag ginawa mo yan sa sarili mong lakas. Pero i-offer mo kay Lord, pagprayan mo, Lord, turuan mo akong magpatawad. Gusto kong maging mapagpakumbabang tao. Kasi hindi mo kakayaning magpakumbaba kung meron kang unforgiveness, bitterness sa buhay mo o sa puso mo. So pagprayan mo, Lord, turuan mo akong i-forgive itong taong to, patawarin para naman I can humble myself, di ba? Before you, Panginoon. Wala tayong karapatang magmalaki o magmataas dahil tayo pinatawad din ng Panginoon. So, extend natin yung pagpapatawad sa ating kapwa. Dapat maalala natin yung grasyang binibigay niya sa atin. Imagine a holy God, blameless, righteous, pinatawad ka, tapos ikaw magmamalaki ka, hindi mo kaya magpatawad. Bakit, di ba? Kasi, hindi pa napupuspos ng Spirit of God. Pag napupuspos ka ng Spirit of God, forgiving ka na. Okay? So, ganun kapatid. Now, kung may issue tayo o concern tayo sa pagpapatawad o sa pagiging humble o pagpapakumbaba at halina't manalangin tayo. Heavenly Father, maraming salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Turuan niyo po kaming lumakad ng may kababaang loob. Paalala niyo po sa amin, Ama, na kami ay pinatawad niyo na sa aming mga kasalanan at naway maibigay din namin ang pagpapatawad sa aming kapwa. Panginoon, turuan niyo po kaming sumunod sa inyong utos. Hindi po kami ang batas, kundi kayo po ang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoong Jesus, na kayo nga po ay sumunod din sa Ama at inalaw niyo, Panginoon, na ang kaisa-isa niyong anak ay inialay sa krus ng Kalbaryo para lang mabigyan kami ng kaligtasan. Maraming salamat po. Hallelujah, purihin po kayo, Lord, sa mga oras po na nagmamataas kami, patawad po. At i-remind niyo po kami by the power of the Holy Spirit na laging lumakad ng may pagpakumbaba, matutong mag-sorry, humingi ng patawad, matutong tumanggap ng mga pagkakamali namin, sabihin namin na nagkamali ako, pasensya ka na. Lord, maraming salamat po na ginagawa niyo kaming kawangis ni Kristo sa araw-araw na buhay namin. Hindi namin ito magagawa sa sarili naming lakas. Holy Spirit, we invite you, kayo po ang manguna at mangusap sa amin. Maraming salamat po, Ama, na nalulugod po kayo sa mga mapagpakumbaba. And Lord, we declare your goodness sa aming buhay. We declare, Panginoon, ang sa inyong salita sa aming buhay na magpapasakop kami sa inyo. Sabi nga sa unang Pedro chapter 5 verse 6, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Lord, in-offer namin ang buhay namin sa inyo. Naway masakop nyo ang lahat ng area ng aming buhay. Hindi lang ang pagpapakumbaba o kababaang loob, kundi lahat ng aspeto. 10 ng aming pamilya, Panginoon. At darating ang araw, Panginoon, na dadakilain nyo kami sa takdang panahon. Dahil po, kayo ay mabuti. Kayo ay napagmahal. Kayo ay walang katulad na napakamakapangyarihang Panginoon, napakamahabagin. Salamat po sa inyong grasya. Salamat sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa at buhay sa araw-araw. At Panginoon, itataas din namin sa inyo sa mga oras na ito yung mga kamag-anak naming lumalakad ng may pagmamataas, wala pang relasyon sa inyo, at sila pang nasusunod sa kanilang buhay. Pakiramdam nila sila ang batas, sila nakakaalam ng lahat. Hipuin niyo po sila sa mga oras na ito, Panginoon. At gawin niyo ang mga bagay na kailangan niyong gawin para sila ay matutong magpakumbaba sa inyo, Panginoon, para nawa ay
mapagpala niyo ang kanilang buhay. Maraming salamat po sa tugunan niyo sa aming mga panalangin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Kapatid, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you.